Bago tayo magsimula, JIP, simpleng palaisipan para sa lahat. Tignan natin kung sinong makakakuha ng tamang sagot. Kapag bumabaha sa paliguan, mga liyabi ay kanyang tangan-tangan. Sino ito? Kayo nang bahalang sumagot, JIP. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Makinig po kayo sa akin. Hanggat maaari manatili po muna kayo sa bahay ko. Huwag kayong mag-alala dahil hindi maaaring abutin ng anumang presensya ang loob ng tahanan. Nababalot ito ng malakas na dasal. Maging mga demonyo man, hindi kayang sirain. Magiging ligtas po kayo dito. Wika ni Mael. Agad na inasikaso ang ibang pasyente. Inabot sila hanggang madaling araw sa panggagamot. Dumiretso na ng higaan si Mael matapos ang napakahabang gamutan. Nakatingin lang siya sa buong tahanan ng mga oras na yun. Nang bigla siyang makarinig ng sigaw ni Domingo, dali-daling bumangon si Mael at lumabas ng silid upang tignan kung ano ang nagaganap. Laking gulat niya nang makitang nakahiga sa sahig ang kanyang mag-aaral. Namimilipit ito sa sakit. Napansin din ito na habang hawak ni Domingo ang kanyang tiyan, may kung anong maliit na insekto ang gumagapang mula sa katawan ng binata. Dali-dali niya itong hinampas ng walis at dinampot. Napansin naman ito ni Aling Kresing. Kakaiba ang insektong yan. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang uri. Wika ni Aling Kresing habang inilalahad ang kanyang palad. Inilapag ni Mael ang insekto sa kamay nito at laking gulat ng dalawa nang biglang naging alikabok at nilipad ng hangin. Napatakip ng bunganga si Aling Kresing. Bigla nitong binaling ang atensyon sa anak. Dumukot ng maliit na patalim sa kanyang bulsa at sinugatan ang pulso ni Domingo. Dinilaan nito ang dugo sa dulo ng patalim. Tila natigalgal ang matanda at nabitawan ang patalim. Nilaso ng anak ko. Ang insektong yon. Ang may gawa ay mga wikan. Nandito na sila, Mael. Wika ni Aling Kresing. Dali-daling lumapit ang dalawang pinsan ni Domingo at sinimulan nitong gamutin. Mukhang hindi na natin kailangan pang lumayo. Ang lakas ng loob nilang sumugod sa mismong dome ko, Nanang Kresing. Wika ni Mael. Ang mga wikan ay sadyang mapangahas na pangkat. Malaki ang tiwala nila sa kanilang kapangyarihan, kaya malakas ang loob nilang sugurin ang kanilang mga kalaban. Wika ni Senyo. Maya-maya pa ay may narinig si Mael na tumatawag sa labas ng bahay. Dinungaw niya ito at nakita ang isang lalaking may hawak ng sulo. Akmang lalabas na sana si Mael nang pigilan siya ni Aling Kresing. Sandali lang, Mael. Ako ang lalabas. Manatili kayong alisto sa mga mangyayari. Wika ng matanda at kaagad lumabas ng tahanan. Habang naglalakad ito palabas, muling sumilip si Mael sa bintana. Wala namang nangyaring kakaiba. Nagtataka lang sila dahil madaling araw na ng mga sandaling iyon. Maya-maya pa ay bumalik na si Aling Kresing sa loob ng bahay. May dalang isang buhay na manok at sinabing kasama pala ito ng isa sa mga naging pasyente ni Mael. Nakalimutan nitong magbigay ng pasasalamat. Naku naman, talagang nag-abala pa talaga sila. Pakawalan mo na lang po yan, Nanang Kresing. Ngayon, paano natin malalaman kung nasaan malapit ang mga kalaban? Wika ni Mael. Antayin mong magising si Domingo. Siya ang makakapagsabi sa atin. Kung hindi mo na itatanong, may kakayahan ng mag-aaral mo na makaangkop sa pag-atake ng kanyang kalaban. Malalaman nito ang mga susunod nilang galaw. Sana lang ay malampasan ni Domingo ang lason sa kanyang katawan. Tugon ni Aling Kresing. Tay, batay po sa karanasan nyo sa mga wikan,
Maaari niyo bang sabihin kung paano nilang nagagawang magpadala ng alagang insekto mula sa malayong lugar? Tanong ni Mael. Kagaya ng sinabi ko, ang mga wikan ay may katangiang makapaglakbay gamit ang kanilang isipan. Walang hanggan ng ganong kakayahan. Maaari nitong marating ang kahit saang sulok ng mundo. At kung nagawa nilang matuntun si Domingo, hindi rin malayo na malaman nila ang tungkol sa iyo, anak. Pagpapaliwanag ni Senyo, medyo napaisip si Mael sa sinabi nito dahil ang alam niya, hindi kayang pasukin ang depensang nakapaligid sa tahanan. Sandali lang, tay. Sarado ang depensa ng lugar na to. Mula sa bakuran hanggang sa loob ng tahanan. Paano naman sila makakapasok? Tanong ni Mael. Nagagawa nilang makalusot sa anumang depensa kapag nasa loob nila ang biktima. Kagaya ng pasyente ni Domingo o maging siya dahil siya ang nanggamot, hindi ba? Tugon ni Senyo. Napagtanto ni Mael na tama ang ama. Ngunit nag-aalala si Mael sa mga sinabi nito. Maaring mapahamak ang iba pang pasyente kapag nagkataong sumalakay ang mga wikan. Mas makakabuti kung hindi ka muna tatanggap ng mga pasyente sa tahanan mo, Mael. Ikaw ang pumunta sa kanila. Ang mga dadayo mula sa malayong lugar ay maaari mong papuntahin sa amin. Hayaan mong mabakante ang tahanang ito na tanging ang pasyente mo at ikaw lang ang kumikilos. Wika ni Aling Kresing. Pagsikat ng araw, nagsipagdatingan ang mga magpapagamot. Agad nilang sinabihan si Mang Senyo na doon tumungo sa tahanan ni Aling Kresing. Nag-alisan din ang mga ito. Alam ko lalo kang mapapagod sa pagbabagong ito, Mael. Pero isipin mo pa din ang kapakanan ng nakararami. Sige na, kami nang bahala ng tatay mo sa mga magpapagamot. Itoon nyo ni Domingo ang inyong pansin sa bago nating kalaban. Nga pala, habang natutulog ka, nagkamalay na siya. Naroon sa talon kung saan kayo laging nagsasanay. Wika ni Aling Kresing sabay lakad palabas ng bakuran. Yumuko lang si Mael bilang pagtugon at pamamaalam. Dali-dali nitong pinuntahan ng mag-aaral upang kumustahin. Nang makarating sa talon ay nagulat siya dahil nakaupo sa ilalim ng rumaragasang tubig si Domingo. Hoy, Domingo! Pambihira kang bata ka. Umahon ka nga dyan. Kakagaling mo lang sa sakit, tapos nandyan ka kagad. Agad namang umahon ng binata at lumapit sa guro. Magandang umaga po, maestro. Kumusta po ang pakiramdam nyo? Tanong ni Domingo na parang hindi alintana ang sinabi ng guro. Ako ang dapat magtanong sa'yo niyan. Kumusta ang pakiramdam mo? Napakamot ng ulo si Domingo at tumugon. Maayos na po ang kalagayan ko, maestro. Salamat po sa tulong nyo ni nanay. Kailangan ko po kasing magsanay ng husto. Hindi po biro ang makakalaban natin. Napagtanto ni Mael na tama ang sinabi ng binata. Ngunit ang inaalala nila kung paano silang makakapunta sa lugar ng kalaban para harapin ang mga ito. O siya, tapusin mo na ang pagsasanay mo at bumalik ka sa bahay para makapag-agahan. Wika ni Mael at kagad nang iniwan ng binata. Halata ni Domingo ang pagkabalisa nito. Yon ang unang beses na makita niyang nag-aalala ang maestro. Pagsapit ng tanghali ay muling nagtipon sina Senyo at iba pa sa tahanan ni Mael. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa gamutang ginanap sa tahanan ni Aling Kresing. Sa kalagitnaan ng pag-uusap ay may lalaking dumating. Nakasuot ito ng magarang terno. Mahahalatang isa itong prominenteng tao. Tumayo si Mael upang salubungin ang lalaki. Magandang tanghali po. Ano po bang may paglilingkod ko sa inyo, Ginoo? Bati ni Mael. Ngumiti ang lalaki at nagtanggal ng sombrero.
Nakita niyang isa itong dayuhan. Kulay asul ang mga mata at may gintong buhok. Nagsalita ito sa wikang Ingles. Kahit papano ay nagawang maunawaan ni Mael. Ang pangalan ko ay Hugo, mula sa bansang Aleman. Naparito ako para kausapin ng taong nagngangalang Mael. Wika nito. Isinalin sa Tagalog ang kanyang sinabi. Nanlaki ang mga mata ni Mael dahil noon pa lang niya nakita ang lalaki at paano siya nakilala nito. Walang iya. Parang mauubusan nata ako ng Ingles dito. My name is, Mael. What can I do for you? Tugon ni Mael habang itinuturo ang kanyang sarili. Napakunot naman ang noo ng lalaki dahil hindi nito maunawaan ang sinabi ng binata. Napatingin si Mael sa mga pinsan ni Domingo dahil narinig niyang nagtatawanan ang mga ito. Oy kayo dyan, di ba nakapag-aral kayo ng sekundarya? Tulungan niyo nga ako dito, ang hirap kausap nito eh. Lalo pang lumakas ang tawanan ng dalawang dalaga, kaya pinagalitan sila ni Aling Cresing. Francia, Manuela, magsitigil kayo. Mukhang nakakalimutan niyong ang pinagtatawanan niyo ay si Mael. Hala, tulungan niyo siyang magkaintindihan sila nung lalaki. Agad tumayo ang dalawang dalaga. Pinapasok nila ng tahanan ang lalaki. Inalok ng kape. Agad tinanong ni Mael kung anong sadya nito. Isinali naman ng dalawang dalaga ang mga sinabi ng lalaki. Ayon dito, sinadya nito si Mael para makatulong. Nagkatinginan silang magkakasama at lalong nagulat sila nang sabihin nitong handa siyang sagutin ang magiging pamasahe ng mga taong sasama sa kanyang bansa. Kailangan daw po niyong ayusin ang mga papeles para makakuha ng pasaporte, Manong Mael. Siya daw po ang bahala sa pamasahe niyo at iba pang gastusin. Pagsasalin ni Francia sa sinabi ng lalaki. Francia, pakitanong mo nga kung bakit niya ginagawa yung bagay na to. Tugon ni Mael. Isinalin din ni Francia sa wikang Ingles. Ayon sa lalaki, may isang pangkat ng wikan ang naghahasik ng lagim sa kanilang lugar. Marami na ang napapahamak. At ang nakakapagtaka, hindi naman talaga ugali ng mga itong mamerwisyo. Napag-alaman din ng lalaking iyon na ang pangkat na ito ay sumapi sa isa pang grupo ng mga antikristo. Ay naku, ito na naman. Demonyo na naman ang kakalabanin natin. Wika ni Mael. Matapos isalin ng dalaga ang tanong ni Mael, tumatangu-tangu lang ito bilang tanda na tama ang hinala ng binata. Muling nagsalita ang dayuhan. Isinalin nito ni Francia. Manong, ang sabi ni Puti, hindi lang daw demonyo yung makakalaban nyo eh. Ang mga wikan daw po may kakayahang tumawag ng mga elemento at hindi po biro ang mga nilalang sa kanilang lugar. Nananakit daw po eh. Kung ganoon, kakailanganin natin ng tulong ni Aling Cresing, tama ba? Tanong ni Mael habang nakatingin sa matanda. Tumawa naman ito at tumugon. Hindi na, Mael. Mukhang magpapaiwan na lang ako dito. Isa pa andyan naman si Domingo. Magkatulad kami ng kakayahan. Mas malakas pa nga sa akin yan ng ilang beses eh. Hindi na din kakayanin ng tuhod ko ang malayong biyahe. Magpapaiwan na lang ako para mag-asikaso ng mga pasyente mo. Tumango si Mael bilang pagsang-ayon. Ibinaling nito ang tingin kay Senyo. Atay, hindi pwedeng hindi ka sumama sa amin ha. Tayong tatlo ni Domingo ang magiging magkatuwang. At kung nandito lang sana yung kumag na mag-aaral mo, mas mabuti. Tumawa ng malakas si Senyo at nagsalita. Talagang dismulado ka kay Julian, anak ano. Huwag kang mag-alala. Anumang oras susulpot yon. Nagpadala na ako ng mensahe papunta sa kuta. Wika ni Senyo.
Pansamantalang pinatuloy ang lalaki sa tahanan ni Mael. Kinabukasan ay dumating si Julian. Agad nilang inayos ang mga kakailanganing papeles para sa biyahe. Bakasyon lang ang pakay nila sa bansa, kaya madali lang ang makakuha ng permiso upang makapasok. At sa tulong din ng impluwensya ng lalaki, hindi magiging problema para sa kanila ang anumang bagay pagdating sa bansa. Humingi ng tulong si Mael sa dati niyang amo at malugod naman itong tumulong. Naging mabilis ang paghahanda nila na halos inabot lang ng 2 linggo. Handa na ang lahat. Bukas na ang ating paglabas ng bansa. Unang beses kong sasakay ng eroplano Kaya aminin ko, medyo natatakot talaga ako, tay. Ikaw ba? Wika ni Mael sa kanyang tatay. Naku anak, ni barko nga hindi ko pa nagagawang makasakay. Eroplano pa kaya? Bahala na pero maiba ko anak. Naalala ko nung huling naglaban kayo ni Remodor. Hindi ba nakuha mo ang paggabay ng diwatang tagabantay ng kalatas? Wika ni Senyo. Opo, tay. At nagamit ko po yung kapangyarihan ng huling bahagi ng kalatas. Ang 3 pang bahagi, nakatago din sa mga damit ko. Bakit niyo po natanong? Tugon ni Mael. Ang mga kasalutang yon ay nagtataglay ng mga dasal at panuto kung paano natin magagamit ang buong puwersa ng kalikasan sa laban. Mga sinaunang babayla ng may gawa nun. Kaya alam kong sa tamang mga kamay, magagamit natin ang mga yon. Muling wika ni Senyo. Ngunit may isang problema si Mael. Kahit nasa pangangalaga niya ang mga kasulatan, ni minsan ay hindi niya ito nagawang basahin. Ang totoo po, hindi ko pa nagagawang basahin ang mga sulat na yun Kaya medyo nag-aalinlangan po akong gamitin. Wika ni Mael. Hindi mo ba natatandaan ang sinabi ko nung bago kayo maglaban ni Remodor? Ang 3 bahagi ng kalatas ay kusang susunod sa nais ipagawa ng taong may hawak sa ika-4. At sa ngayon, ikaw ang may hawak ng huling bahagi. Napaisip si Mael sa sinabi ng ama. Napagtanto na kakailanganin nila ang anumang karagdagang lakas sa kakaharaping laban. Kaya naman ang gabing yon ay hindi natulog si Mael. Binuksan niya ang sisidlan kung saan nakatago ang 3 bahagi ng kalatas. Nanlaki ang mga mata niya dahil totoo nga ang sinabi ni Senyo. Kusang pumapasok ang mga dasal at kaalaman sa kanyang isipan. Napangiti ang binata dahil alam niyang kahit papano ay may laban sila sa mga hindi kilalang kaaway. Nanatiling gising si Mael habang inaantay ang sundo nila papunta sa paliparan. Pagdating ng sasakyan ay kaagad silang umalis. Unang beses pumunta ng 3 sa syudad. Kaya naman halos hindi magkamayaw sa pag-ikot ang kanilang tingin. Hey, hey, hey! Stay close! Or else you'll get lost in your own country. Wika ni Hugo. Napakamot na lang ng ulo ang 3 dahil wala sa kanila ang nakakaunawa ng mga salitang binitawan ng dayuhan. Ano daw? Ano daw yung sabi niya, nak? Wika ni Senyo. Hindi ko din alam, tay. Bahala na, bumuntot na lang tayo sa kanya. Parang mas kabisado niya pa yung lugar natin Nakakaya. Naturingang sarili nating bayan. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Wika ni Mael. Maya-maya pa ay lumabas sila sa malawak na espasyo. Napakadaming eroplano. Ang ilan ay nakaparada at ang ilan ay pababa at palipad naman. Itinuro sila ni Hugo sa isang napakagandang eroplano. Maliit lang ito ngunit magarang tignan. Napansin ni Mael na hindi nagsasalita si Julian. Kaya kaagad niya itong biniro. Oy, Julian. Ano na? Para kang natigal po Wika nito. Napalunok ng laway ang matanda. Anak ko, Mael, maaari bang magpaiwan na lang ako?
mukhang hindi ko yata kayang sumakay sa bagay na yan. Biruin mo, sasakay tayo sa likod niya na parang kalabaw, tapos lilipad. Paano kung mahulog tayo? Biglang natawa si Senyo at Mael sa sinabi ni Julian. Sa tanda mong yan ka, Julian, hindi ka pa nakakita ng eroplano. Hindi tayo sasakay sa likod niyan, kung hindi dun sa loob. Halika nang makita mo. At saka huwag kang matakot. Kung sakaling mahulog ka, sa ibaba ka naman babagsak. Hirap lang kung pataas ang bagsak mo, dahil kakailanganin ka pa naming sungkitin. Wika ni Mael. Nakikitawa din si Hugo sa kanila kahit hindi nauunawaan ang pinag-uusapan ng tatlo. Isang pribadong eroplano ang kanilang sinakyan, kaya 4 lang silang pasahero. Muli namang umiral ang pagka-ignorante ni Julian nang makapasok na sila sa eroplano. Teka, kung nandito tayong 4 pati si Tisoy, sinong magpapatakbo ng eroplano? Wika ni Julian. Naging sentro ng pangaasar si Julian sa buong biyahe. Samantalang si Domingo, nananatiling tahimik ng mga oras na yun. Napansin ito ni Mael kaya tinabihan niya ang mag-aaral. Parang kanina ka pa tahimik, Dom. May problema ba? Tanong ni Mael. Naisip ko lang po kung kakayanin ba natin yung laban na to, maestro. May duda ako na parang nahulog tayo sa patibong. Tugon ng binata. Napangiti naman si Mael at muling nagsalita. Wala kang dapat alalahanin. Kung sa laban lang may panama tayo, nagawa kong pag-isahin ang kakayahan ng 4 na bahagi ng kasulatan. At kung iniisip mong patibong ang lahat ng to, huwag ka ding mag-alala. Binasa ko ang katauhan ni Hugo. Wala akong nakitang anumang bahid ng kasamaan sa kanya. Wika ni Mael. Tumangulang si Domingo. Medyo mahaba ang naging biyahe nila at gabi na nang dumating sa bansang Aleman. Lumapag ang eroplano sa isang pribadong paliparan na pagmamay-ari ni Hugo. Pagbaba nila sa eroplano, tumambad sa kanila ang napakagarang sasakyan. Yon ang maghatid sa kanila sa mismong tahanan ni Hugo. At habang nasa daan, hindi maiwasan ang 4 na mamangha sa mga tanawin. Medyo nanibago din ang katawan nila sa klima. Nakaidlip si Mael habang nasa biyahe. Nagising na lang ito nang maramdamang bumagal ang takbo ng kanilang sinasakyan. Pagmulat ng mata, bumungad sa kanila ang napakalaking trangkahan na gawa sa bakal. Marahan itong bumubukas. Nanlaki ng husto ang mga mata nila nang masilayan ang malapalasyong tahanan. Teka, nasa kabilang dimensyon ba tayo? Bakit may palasyo dito? Tanong ni Mael. Maya-maya pa ay bumukas ang pintuan ng sasakyan. Sinalubong sila ng ilang tagasilbi. Nakahinga ng maluwag si Mael dahil Pilipino din ang mga naroon. Nagpakilala ito sa pangalang Mario. Siya ang tagapangasiwa doon sa lugar. Maligayang pagdating sa mansyon. Ikinagagala kitang makilala ng personal. Nakilala ko lang ang kakayahan mo sa pamamagitan ng sulat. Masaya ako na tagpuan ka ng aking amo. Tumuloy kayo. Ituloy yung tahanan ng lugar ha. Ako na magdadala ng mga gamit sa kwarto nyo. Sa ngayon, tumuloy kayo papunta sa komedor. At nang makakain na, sige na, huwag na kayo mahiya. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, JIP. Abangan natin ang susunod na episode ng ating istorya. Ako, natutuwa ako doon sa part na may English. Tapos, hindi alam ni Mael kung paano niya sasagutin yung kausap niya. Wala lang. Medyo nakakatawa lang yung episode na yun. Well, anyways, tignan natin kung anong pupunta ng istorya, lalo pat wala na sila sa bansang Pilipinas. Abangan natin ang susunod na episode ng ating kwento. Maraming salamat sa patuloy na suporta, JIP. Paalam.